Good day, Life Giver family! Tayo po tayong lahat. Happy Sunday! Sabihin mo po sa katabi mo, Happy Sunday! Alright, because it's Sunday, it's the day that we will celebrate the goodness of the Lord in our lives. Tama po ba? Alright, so let's now declare adoration and praise unto Him. Come on, let's worship Him! You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about
You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. Purihin ka! Purihin ka! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos Ama. For the last time. Purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos Ama. O Diyos Ama. Purihin ka. Amen. Sige, minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoon. Naranasan mo kabutihan ni Lord. Naranasan mo katapatan ng Diyos. Why not? Papurihan mo ang Panginoon sa umagang ito. Come on, I know you can do better than that. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Panginoon, kami patuloy na aawit. Kami patuloy na magpupuri sa iyo. Kami patuloy na magpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil naranasan namin ang pag-ibig mo sa buhay po namin. Come on, Light Giver family, as a gesture ng ating pasasalamat sa Panginoon, why not you raise your hands? Taas mo ang iyong kamay bilang pasasalamat sa Diyos sa pagbalik tanaw mo sa kanyang kabutihan, pag-ibig at katapatan. Patuloy mo siyang awitan sa umagang ito. Hallelujah. Come on, Light Giver family, let's worship Him. Awitin natin ang Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Minsan, awitan pa natin. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Awitin natin, nararapat ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsampa. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri,
luwalhati at pagsampa, itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Tataas ang ngalan mo, Panginoon. Kailanmay hindi ka na babago. Tiwala ko'y ibibigay sa iyo. Mga pangako mo, mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Awitin natin, nararapat ka, Panginoon, at nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat, oh, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Oh, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong lilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi magpupuri sa Kanya. Labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong nilikay, kami iyong likay, lubuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. At nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa ating awitin, nararapat ka, at nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Oh, Jesus, at magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong likha, ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat
Come on, worship Him. Oh, Jesus. Ang ngalan mo ay tataas. Oh, awitan, nararapat ka. Oh, come on, let's fill this room with worship. Oh, salamat Panginoon. Oh, Jesus. Oh, nararapat ka. Naawitan, nasambahin. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka at pupurihin ka sa awit, Itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, sa awit, ho'y tataas, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, pupurihin ka, o pupurihin ka, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, ho'y tataas sa ang buhay ko, ngalan mo. tanging ikaw, O ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka,
Lipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O Jesus, oh Jesus. Amen. Come on, for 10 seconds more, palakpakan mo ang Panginoon na natatanging sa iyong buhay. Oh, we worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, tunay nga marapat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dapat sambahin. Ang aming mga puso, ang aming mga buhay ay patuloy na aawit. Pupurihan ka dahil sa iyong katapatan, kabaitan, at dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning, Life Giver fam. I'm Trisha Baldovi and I'm here to share my life-giving story. Lumaki ako sa overprotective family na maraming bawal. Because of this, malaki ang nabuong tampo at galit sa puso ko towards my family. Umabot sa point na nakikipag-away ako sa magulang ko dahil pakiramdam ko unfair na hindi ko man lang magawa ang mga gusto ko. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, pag ako nakagraduate at nagkaroon ng work, gagawin ko lahat ng gusto ko. This resentment grew in my heart. Naging suwail akong anak. Umikot ang buhay ko sa inuman, barkada, and I even entered a wrong relationship. These sinful actions continued. At kahit na nag-church na ako sa dating church ko, tuloy pa rin ako sa kasalanan. After a painful breakup, I tried to use a dating app para matakpan ang sakit na nararamdaman ko. Why? Kasi uso eh. Marami ako nakilala na akala ko relationship ang hanap. Yun pala, casual lang. I was broken-hearted with a situationship, so I decided to be like them. No emotions involved, and this left me broken and empty. Nagpatuloy pa din ako sa aking buhay since may sariling pera na. Lahat ng ginagawa ko ay pang sarili ko lang. At dito nagsimula na pagnakawan ko ang Diyos. Hindi na ako nagtatides kasi sa isip ko, sayang din yun, pang online shopping or pang travel din. Yung lahat ng kinikita ko, pang akin lang. Because of my love for my career and the life I wanted to experience, I ended up taking what was meant for God. When the pandemic happened, I lost my job and even my parents nawalan din ng work. I was so lost and full of anxiety. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay, paano kami makakasurvive, and kailan ako makakahanap ng work. At dahil makasarili nga ako, importante pa din sa akin na paano kung magagawa yung mga gusto ko. Sumabay pa na nagkaroon kami ng family problem na halos umabot sa separation ng magulang ko. But when Pastor Migo told us that we will join Life Giver Church so we can grow more in our spiritual life at dumaan sa tamang discipleship process, may pangamba ko na, talaga ba? May magbabago pa ba sa buhay ko? Christian na nga ako now, nakagawa pa ako ng mali. Pero naisip ko din naman, wala namang mawawala if susunod ako. Kasi sa totoo lang, walang-wala naman talaga ako ngayon. So we undergo an online life retreat
to VLC, MDC, and life group class. Dumaan sa tamang discipleship process at doon ko na-realize I was humbled by God. Nawala ang yabang and selfishness. And I told Him that I don't want to go back to my old self. At inayos at nagpabago ako sa Diyos. Inayos din ni Lord ang tithing ko. Hindi madamot ang Diyos sa blessing, pero He is rightful and just for those people who are robbing Him. Yung obedience ko in the aspect of giving led me to a lot of opportunities. Una, nagkaroon ako ng work during pandemic. Nag-start ako as executive assistant. This is not the position that I'm expecting for or looking for. Pero sabi ko nga kay Lord, kung ito ang way mo para turuan ako at itama ang heart ko, let your will be done. Hindi ko na iniisip kung ano yung mga kinikita ko, basta ang importante, I can provide for my family at nakakapagbigay kay Lord. From executive assistant, naging assistant general manager ako, hanggang sa nabigyan ng opportunity to study in an MBA class and sales training to improve my skills. Lahat po ito paid by the company. I changed how I give my tithes, na pinagpipray ko muna to at sinasabi ko na, Lord, nakita ko kung paano ka gumalaw sa buhay ko. At malinaw sa akin na hanggang buo ang tiwala ko sa'yo, aayusin mo ang buhay ko. At itatama mo yung mindset ko in handling my finances and my character. After how many months, I was given a new opportunity to have my own team. Another promotion. I became the expansion division head. And early this year, another promotion happened. I'm now the revenue management division head, handling sales and marketing for 2 brands. Alam ni Lord how I prayed to have a better career. The Lord blessed me sa work ko. I was promoted not once, not twice, but thrice. 3 beses yung blessing because I value the discipline of giving back to the Lord. Pero syempre, si Lord, He will let us go through testing para mapakita if nasaan na tayo ng level of faithfulness. At ang isa sa pinakamahirap ay ang first fruit. But I didn't let my worries stop me. I started giving my first fruit, hindi lang sa simula ng taon, pero ginawa ko din to when I had my first closed deal this year. At dahil doon, tuloy-tuloy na ang blessings and work opportunities. Our team exceeded our sales targets. I was awarded as one of the top leaders in our company. Left and right closed deals. At isa sa masasabi kong breakthrough ng career ko ay ang maging core leader of our executive team at one of the shareholders. Now, I have my own space and nakakapag-travel na ulit. Nagagawa ko na yung hashtag personal goals and hashtag travels goal ko. Lahat po iyon ay again bunga ng tithes and offering. Pati sa ministry, may blessing din. I'm part of the production ministry. Nakakatuwa kasi last year, stage manager po ako ng LPF. But this year, nagkaroon ng opportunity to be an online director for Wait Muna. Ang gusto ko lang naman makapag-serve kay Lord, i-maximize niya yung skills and talents ko. I graduated from the consecration class and I am now one of the core leaders of Life Giver Commonwealth. Lastly, the Lord has answered ang matagal ko ng prayer request, ang magkabate at magkaayos kami ng family. Hindi lang sa blessings, sa business or work ang nakuha ko, but reconciliation. Akala ko yung mga bagay na pinapangarap ko ay hindi ibibigay ni Lord. Pero hindi niya lang po binigay, hinigitan niya pa. And with everything I experienced, it shows that the beauty of discipline in giving our tithes to God will result into new and bigger opportunities. Ang kailangan mo lang ay sumunod. So it's now time to prepare our tithes and offerings and expect breakthroughs in our lives. Once again, I'm Trisha Baldovi and I'm a life giver. Church, let's give. Amen.
good morning po sa lahat. Pakisabi nga po sa iyong katabi, magandang umaga sa iyo. Ayan, pakingitian po yung katabi nyo kasi hindi po yan kaaway. Amen? Yung kaaway nyo po nasa labas. Purihin ng Panginoon. Sino po natutuwa na siya'y narito? Taas ang kamay. Sino po natutuwa na kasama niya ang Panginoon? Sino natutuwa na kasama niya, kaaway niya? Ayan, di ba? Kasi pag hindi ka natutuwa, kasama mo kaaway mo, sino ba yung kaaway? Pwedeng asawa mo yan, di ba? Di ba? Pwedeng kapatid mo yan. Pwedeng yan ay anak mo. Pero hindi kalungkutan na makasama mo siya rito sa fellowship. Amen? Purihin ang Panginoon. Tayo po ay narito upang sambahin ng Diyos. Amen? At purihin ang Diyos. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagkakaisa ng aming mga puso, ng aming mga espiritu. Salamat po sapagkat pribilehiyo na kami ay narito, pribilehiyo na kami ay sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Salamat po sa bagong buhay, bagong lakas na binigay mo sa amin. Salamat po sa pagmulat ng aming mga mata. Salamat po sa lugar na ito upang kami ay patuloy na magpuri sa iyo, mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sapagkat kami ay tinawag at pinili mo upang kami ay mabago, magbago, upang kami maging kawangis mo, Panginoon. Marami pong salamat sa umaging to, pinupuri ka namin, ikaw po ang maitaas sa lugar na ito. Hayaan mo po na patuloy mo kaming lukuban ng iyong banal na dugo, ang lugar na ito, at anumang gawa ng kalaban na aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng pagkainip, antok, kawalan ng interes sa salita ng Diyos ay aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. At hinahayaan namin ng Espiritu ng Diyos ang patuloy na maghari sa lugar na ito. Panginoon, niaalaw namin na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng bukas na isip, bukas na diwa, bukas na pandinig, at matang nakikita ang mga bagay na pinapakita mo sa amin. Pinupuri ka namin, tago mo po ang iyong abang lingkod sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw ang makita. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin, ang lahat ng binabago at anak ng Diyos ay magsabi ng palapakan natin ng Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Pwede na po tayong umupo kung gusto nyo po. Praise God. Tayo po ay isang pinagpala. Amen? Purihin ng Panginoon at naniniwala tayo na may gagawin ng Panginoon. Sino pa naniniwala may gagawin si Lord? So ang ating pong pag-uusapan ay ang salita ng Panginoon. Siyempre, hindi natin pag-uusapan yung kapitbahay natin, chismis yun. No? So ang ating pong pag-uusapan ay from darkness to light. Wow, from darkness to light. No? Title pa lang, nakakanginig na. Kasi may dilim, may liwanag. Amen? Saan ka nakakita ng may dilim, may liwanag? Sa title. Eh di ba? Praise God. So, ano po pag-usapan natin? Isang direksyon, bagong desisyon. Direksyon. Okay? So, isang desisyon, bagong direksyon. Sino gusto nun? Sino gusto? So, kami lang, lilima lang kami. Praise God. So, ang ating key text ay kinuha po natin sa 2 Corinthians 5:17. Ito, memorize po ito ng lahat. Paborito po ito ng lahat. At yan po, isa sa mga favorite verses ko po nung ako po ay bagong Christian. Okay? Ano sabi po rito? Amen. Alam niyo po, ang ganda pag sabay-sabay, di ba? Praise God. Nakakatawa po pag sabay-sabay nagbabasa. Purihin ng Panginoon. So, gusto mo bang bumait pero hindi mo magawa? Di ba? Alam niyo, maraming tao gustong bumait eh. Gustong magbago, gustong maging matino. Di ba? Kasi ano pa ibig sabihin ng matino? Yung opposite ng matino. Hindi matino. Kaya nga, di ba? Pag ikaw ay hindi matino, matino ka. Pag matino ka, hindi ka matino. Di ba? Di ba? Ang pangit, di ba? Gusto ng tao yan eh, yung magbago. Amen? Pero, may nagbago o
nagbago ka dati, pero nagbago ulit ikaw na bumalik sa dati. Di ba, meron ganun tao na nagbago, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, maya-maya, balik sa dati. Okay? O kaya naman, nagbago lang ng lugar. Di ba? Dati sa East Avenue siya, ngayon nasa Quezon Ave na siya. Di ba? Nagbago. Kaya lang, yung kanyang ginagawa, bumalik na rin sa dati. Gaano ba kahirap magbago at maging bago? Gaano kahirap ang magbago at maging bago? Tinatanong ko kayo. Di ba? Mahirap yun, di ba? Ang hirap magbago, ang hirap maging bago. Di ba? Napakahirap yan. Isa sa pinakamahirap ang maging bago. Okay, ngayon, samahan po ninyo ako na sa maikling mensahe ni Lord na ito. Tunay nga na nakapagbabago ng buhay pero nagsimula sa pagbabago ng pananaw at direction. No? So ang ganda ng title, no? Very clear at napakaliwanag. So ano title? From darkness to light. 'Di ba? Malinaw ba o klaro? Sino hindi pumapayag na malinaw? Malinaw. Sino hindi pumapayag na klaro? So lahat pumapayag. No? Praise God. Sabi mo sa iyong katabi, salamat, payag ka. Okay. From darkness to light, isang desisyon, bagong direksyon. Paano isang desisyon na kayang baguhin ang ating pananaw para magbago ang ating galaw ay magbubunga ng bagong direksyon sa buhay. So, di ba? Paano mangyayari ito? Na ang ating pananaw ay magbubunga ng bagong direksyon sa ating buhay, di ba? Ang ganda ng mithiin ng tao, magbago. No? Magbago ng pananaw, magbago ng buhay. Sino pumunta rito para magbago? O, di ba? Kasi yung iba, ayaw pumunta rito kasi ayaw magbago eh. Ang isang kinatatakutan ng tao, magbago. Kasi ang kanilang pananaw, masarap daw uminom eh. Masarap makipag-inuman, di ba? Ang pananaw ng tao, masarap makipag-jamming sa kanyang kaibigan, di ba? Masarap yun eh, di ba? Ang pananaw ng ibang tao, masarap makisugal. Di ba? Sino rito nagsusugal? Ako dati. Di ba? Dati. Sabi mo, dati. So, marami sa atin, gaya ko noon, bago ako nag-decide na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nabubuhay sa kadiliman. No? O sa darkness. No? Ano yung darkness? Kalikuan. No? Maraming tao nabubuhay sa kalikuan. Maaring tayo, nandito tayo, pero ang buhay natin, kalikuan. No? Nasa kadiliman pa. Pero, nandito tayo. Pero alam nyo, mga kapatid, bentahe tayo. Bakit? Bagamat tayo ay minsan nasa dilim, pero tayo ay pilit na dinadala ng Diyos sa liwanag. Para hindi kayo natutuwa. Diba? Dinadala tayo ng Diyos sa kaliwanagan, sa Kanyang presensya. Dinadala tayo ng Panginoon sa Kanyang salita. Dinadala tayo ng Panginoon sa mga tao o sa mga grupo na kung saan tayo ay inilalapit sa Panginoon o sa Kanyang paanan. Kaya po mga kapatid, huwag kayong magalit sa mga taong nilalapit kayo sa Diyos. Huwag kayong magalit sa mga mentors nyo, huwag kayong magalit sa mga pastor nyo. Huwag kayong magalit sa mga tao na laging nagpapalop sa inyo. Attend ka ng live group, attend ka nito, huwag kayong magalit doon. Magalit ka sa sarili mo na ayaw mong magpakumbinsi. Amen? Andiyan ba tayo? Magalit ka rin, bakit? Yung sarili mo, kontrolado ka pa. Hayaan mo ang sarili mo ay makontrol ng salita ng Panginoon. Amen? Andiyan ba tayo? So bakit darkness? Kasi walang nakikitang direksyon. Yung kadiliman o darkness, may mga taong o kayo dito. Di ba? May mga tao na nasa malawak na lugar, pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Di ba? Maraming tao naglalakad sa malawak na mall, pero hindi niya alam saan ba ka pupunta. Di ba? Ang hirap nun, di ba? May mga taong
Naglalakad, hindi niya alam, naglalakad siya eh. O sino ganon? Naglalakad siya pero hindi niya alam na naglalakad pala siya. O maraming ganon. Di ba? Maraming taong buhay pero hindi niya alam, patay siya. Maraming tao, buhay na patay. Ikaw ba yon? Walang nakakita ng mga ginagawa ko noon. Kasi lihim, di ba? Alam niyo, marami kong ginagawa dati, walang nakakita. Miski yung kasama ko sa bahay, hindi nila nakikita. Di ba? Alam niyo, ang mga taong alipin ng kadiliman, marunong silang magtago ng kanilang ginagawa. Amen? Andiyan ba tayo? Marunong magtago. Lalo na yung mga asawang kumakaliwa, mahusay magtago yan. Oo, miski nga yung alam na siya ay kumakaliwa, pinipilit niyang sinasabi na siya ay diretso. Oo, di ba? Hindi, going straight ako. Pero ano na yan, huli na yan. Bakit? Mahusay magtago ang mahal na mahal ang kadiliman. Amen? Amen? Subalit, dadapwat, walang makapagtatago sa Diyos na nagbibigay ng liwanag. At kapag walang nakakita, walang nakakaalam ng ginagawa ko, syempre ako lang nakakakita no at ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung meron man tayong mga lihim na ginagawa, huwag mong ipagmalaki yan na walang nakakaalam. Alam yan ng Diyos. Amen? Sabi nga ng Panginoon, hindi mo siya kayang dayain. Hindi madadaya ng tao ang Diyos. Lahat ay hayag sa kanyang mga mata, sa kanyang mga paningin. Amen? Pero ito pinakamaganda. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong lumakad sa kaliwanagan. Biro nyo, intro pa lang to. Intro pa lang to, pumapulakpak na kayo. Di ba? Ang haba pa rin ng intro ko. Alam nyo, ito pinakamahabang intro, ha? Ayan. O, sa aminin man natin o hindi, ang sarap mamuhay sa dilim, amen? Kaya sabi ng mga iba, naku, hindi ko to iiwan. Ang sarap iminom. Di ba, sarap daw iminom eh. Ang sarap iminom ng sunmig, lalo na paggaling sa freezer. Kinabukasan, walang boses. Nasarapan nga siyang iminom. Pero kinabukasan, walang boses. Bakit? Namamaga yung tonsil niya. Kasi bakit? Sobrang lamig ng ininom niya. Di ba? So masarap gumawa ng masama. Di ba? Kaya nga sabi ng iba, hindi ko kayang isurrender ito eh. Kasi ito na ang buhay ko. Alam nyo, ang alam ng taong buhay, hindi buhay. Kamatayan. Amen? Andiyan ba tayo? Ang alam ng taong nagbibigay sa kanya ng lakas, ay hindi niya alam na yung kanyang, alam na nagbibigay ng lakas, binibigyan siya ng kahinaan o panghihina. Amen? Kasi bakit? Kadiliman eh. Amen? Andiyan ba tayo? Kaya nga, kapag ang tao ay pumunta sa liwanag, napakahirap. Napakahirap. Bakit? Meron siyang gagawing desisyon. Amen? Sumagot kayo. Pero alam nyo, namuhay na ako sa liwanag. At pag sinabing namuhay sa liwanag, ito ay ayon na sa pamantayan ng Diyos. Sino na namuhay sa liwanag? Pag tayo daw ay namuhay na sa liwanag, mga kapatid, tayo na ay gumagalaw at kumikilos ayon na sa kalooban ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay mga tagasunod na ng ating Panginoon. Ang tawag na sa atin ay Christian. Wow, Christian ka. So, ang ibig sabihin ng Christian, hindi lang siya isang tao kasi maraming Christian. Pangalan lang, no? Inangkin niya yung pagiging kabuuan ng Kristiyano. Ang pangalan niya, Christian. Di ba? Pero ang ginagawa niya,
Makamundo, makasalanan. Di ba? Ito pa matindi, ang pangalan ng iba, Jesus. O, ang pangalan ng iba, Jesus eh. Biro mo, yung tumawag sa Kristiyano, ipinangalan. Tapos yung Jesus, babaero. Biro mo, yung pangalang Jesus, liwanag. Ang gumagawa ng Jesus, kadiliman. Kalapastanganan ito sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kung kayo ay may nagpaplanong magkaanak, huwag niyo ipapangalan ang pangalang Jesus. O Kristo, huwag niyo ipapangalan yung Jesus Christ. Bakit? Paglapastangan yan. Amen? Kaya kung sawa ka na sa old life mo, o old you, at nais mo nang maging kagaya ng marami sa amin, alam niyo, marami kami. Marami na kaming binago. Ikaw, binago ka na ba? Amen? Andiyan ba tayo? Marami na kaming binago at nagbabago. Binago na dahil sa isang desisyon. Bakit binago? Kasi gumawa kami ng desisyon. Bakit maraming hindi nagbabago? Hindi pa sila nagdidesisyon eh. Ang kanilang desisyon, hindi ko pa kayang iwan to eh. Yun ang kanilang desisyon. Kaya hindi pa sila magbabago. Bakit? Ang desisyon nila, hindi ko pa kayang iwan to. Sinusuko ko sa Diyos ang buhay ko. Pero yung ito, hindi ko pa kayang isuko. Christian ako eh, pero ito, hindi pa to Christian eh. Pagano pa to. Kaya pag nagalit, nanununtok pa to. Ano ba tayo? Pero siya, Christian daw siya. Di ba? Ako, sinuko ko na buhay ko. Pero yung bibig na to, hindi ko pa to sinusuko. Pag to nagalit, nagmumura pa to eh. Di ba? Pag nadapa, napapamura pa to eh. O di ba, maraming Christian pag nadapa, nagmumura eh. Tao po, dyan ba tayo? Natapilok lang nagmumura ka. Oy, kapatid, isuko mo, bibig mo. Pinapawisan ako rito. Isuko mo, dila mo sa Diyos. Yung buhay ay hindi hiwalay ang dila. Sinuko ko na buhay ko sa Diyos. Pero yung paa niya, lagi siyang dinadala sa sugalan. Bakit? Hindi pa niya sinusuko paa niya eh. Pero yung buhay to, sinuko na. Pero yung paa niya, laging pumupunta saan? Sa club. Ano ba tayo? Kapatid, huwag mong lokohin ang sarili mo. Huwag mong dayahin ang sarili mo. Amen? At yan ang pag-uusapan na, biro, eto pala ang entrada. Hallelujah. Woo! Amen. Purihin ang Panginoon. Akala ko patapos na ako eh. Pumapasok pa lang pala ako. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo? Gusto niyo pa ba? Alam niyo, itong spotlight na to, binibigyan ako ng malaking problema nito eh. Nilalagyan ako ng pawis. Ayan, so, basahin natin ulit ang 2 Corinthians 5:17. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong magbasa. Okay? Asa na ba tayo? Sige. Ayan na. Sige, pakibasa natin. 1, 2, 3. Ayun, di ba? Nagsisimula na tayo. Nagsisimula sa therefore, sa makatiwid. Kung sa ganon, ibig sabihin, may tinatapos na kwento. Amen? May tinatapos na kwento o punto. Kaya nga sabi rito, therefore, if anyone, di ba? Kung ang sino man ay naki Jesus, ayan, meron siyang sinasabi na kung ikaw ay nasa Panginoon, no, may pinupunto. Sino rito nasa Panginoon? Sino ang Panginoon nasa Kanya? O, parang diskumpiyado yung iba. Binaliktad ko lang eh. Nalito kayo. O, di ba? Ulitin natin. Sino ang nasa Panginoon?
Sino ang Panginoon? Nasa Kanya. Ayun. Kumbinsido yung nandito, medyo hindi pa. Okay? So, ang ibig sabihin, tinatapos na kwento o punto. So, ano bang sinasabi dito sa verse 11? Tingnan natin, may kinalaman kasi rito yung verse 11 eh. Okay, asan ba rito? Okay, verse 11. Pakibasa nga natin verse 11. O, di ba? Dito, ito yung pangyayari na si Paul, kinukumbinsi niya ang mga tiga-Korinto. No? Kasi, iba ang pagkakilala ng mga taga-Korinto sa kanya. Kasi ang pagkakilala sa kanya ng mga taga-Korinto, isa siyang tao na talagang grabe yung pinagdaanan niyang sufferings, di ba? Grabe yung pinagdaanan niyang pagsubok sa buhay. No? Kumbaga, gusto nito na ipaintindi sa tao na siya ay binago na. Amen? Kasi bakit? Nasa Panginoon na siya. No? Na kung siya ay nasa Panginoon, ang ibig sabihin, nais niyang ipaalam sa tao na kung tayo ay dating mahina, tayo kayang palakisin ng Panginoon kung may mga pagsubok man sa buhay natin. Amen? Sabi nga dito sa verse 1, hindi sa nagyayabang kami sa inyo, gusto lang namin magkaroon kayo ng dahilan para maging proud kayo sa amin. Para may masabi kayo na sa mga taong pinagyayabang kung ano ang nakikita sa ibang tao, sa panlabas at hindi sa tunay na pagkatao. Di ba may mga ganong tao na pinagyayabang yung mga panlabas? Oh, ang gwapo talaga ni Janjo. Di ba? Pero yung Janjo na ito, masungit pala. Di ba? Di ba? Marami ito ang garang magdamit nito, pero yung kanyang kalooban, dugyot ang kanyang kalooban. Mapanlait, mapanghusga. Pero sa pandamit o sa panlabas, maganda. May mga taong magandang manamit, di ba? Magandang mag-ayos. Naayusan niya ang mukha niya, di ba? Chichay siya, pero pag nag-makeup, isnuki. May mga ganun, di ba? Di ba? Ang laki ng pagbabago. Bakit? Biro mo, ang mukha niya, chichay. Nung nag-makeup, isnuki. Di ba? Nakakapaghani. Bakit? Pampira. Ang ganda naman ito. Di ba? Bakit? Kasi, nag-makeup eh. Marami siyang inilagay na dumi sa mumukha niya. Dumi yun. Tapos magtataka siya, bakit may tigyawat siya. Ayan, di ba? So, hindi daw dapat tayo tumitingin sa mga panlabas na kaanyuan ng tao. Amen? Hindi sa pananaw natin. Kasi nga, sabi nga ng Panginoon, ang pananaw ko, hindi mo pananaw. My thought is higher than your thought. Amen? Kung ang basihan ng tao ay panlabas, ang basihan ng Diyos, yung nasa loob mo. Yung iyong puso. Amen? Yung iyong kaloob-looban. Diba? Pag sinabing kaloob-looban, ano ibig sabihin nun? Hindi sa labas. Kaya nga nasa loob eh. Diba? Sabi nga nito, verse 13, baliw na kami para yung sa Diyos. Amen? Matino ba ang isip namin? Para yung sa kabutihan ninyo? Alam niyo, minsan, may mga taong baliw sa pananaw ng tao eh. Pero ang kabaliwang ito ay para sa Diyos. May ganun, di ba? Kaya nga, di ba, pag tayo ay nagpe-praise and worship, ano sabi ng tao? Ito, yung mga grupo ng mga baliw, ayun, kumakanta na. Di ba? Nung araw, nung 1980s, pag nagpe-praise and worship kami, umuulan eh. Kaya lang yung ulan, hindi tubig, bato. Biro mo, nagpupuri ka sa Diyos, uulan ng bato. Di ba? I-share mo Bible, pero ipapahabol ka sa aso. Di ba? Sino na pinahabol sa aso? Wala pa. Mamaya,
pwede na kayo pahabol. Di ba? Ilan dito, baliw na. Baliw sa Panginoon. Ooh, amen? Woo, amen? Dapat marami ditong baliw sa Panginoon. Huwag kang mabaliw sa nililigawan mo. Di ba? Huwag kang mabaliw sa iyong trabaho. Alam niyo, maraming baliw sa trabaho niya. Di ba? Grabe, talagang masyado siyang dedicated sa kanyang trabaho. Pero kay Lord, hindi siya baliw. Di ba? Pero sa trabaho, nako, ang trabaho alas 7. Alas 4 pa lang. Gusto niya nang pumasok. Di ba? Amen? Pero yung iba, alas 9 ang church, alas 9, maliligo pa lang. Baliw! Kaya lang hindi sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, mabaliw ko sa Panginoon. Para maging matino ka sa Kanya. Amen? Verse 14. Pagmamahal ni Christ ang naghahari sa amin. Kasi sigurado kami na may isang taong namatay para sa lahat. Kaya parang namatay na rin ang lahat. Alam nyo, napakagandang alam mo na ang naghahari na sa'yo ay ang pagmamahal ni Christ. Amen? Sino naghahari sa atin? Pagmamahal mo sa sarili mo? Pagmamahal ba ng asawa mo? Pwede rin naman yan eh. Pero kung hindi sa pagmamahal ng Panginoon, kaya ka naandito sa mundo, may malaking problema. Amen? Dapat tayo ay nalalaman natin na talagang kung wala ang Panginoon, kung hindi namatay ang Panginoon sa atin, mga kapatid, wala tayong chance ang magbago. Amen? Kung walang Christ na bumaba sa lupa, wala tayong kakayahang makita ang ating kabutihan na ginagawa. Amen? Andiyan ba tayo? Amen. Praise God. Kaya napakagandang maintindihan natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? May namatay na Panginoon para sa'yo. Amen? Andiyan ba tayo? Pero ang Panginoon namatay, isang beses lang. Bakit? Isa lang, siyempre, hindi dalawa. Di ba? Kasi ang Jesus ng mundo, taon-taon namamatay eh. Taon-taon na ipinapanganak. Hindi ganon yung Jesus na pinag-uusapan natin, na nagbabago ng buhay natin. Yung Jesus na pinag-uusapan natin, yung Christ na pinag-uusapan natin, minsan lang siya nabuhay at namatay. At yon ay makapangyarihan na sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Amen? Praise God. Kaya sabi nito, kaya nga parang namatay na rin ang lahat. Diba? Tayo, parang namatay na tayo sa Kanya. Dahil sa Kanya, at dahil tayo nananampalataya sa Kanya, kung ano nangyari sa Kanya, dinamay na tayo. Yun ang pinakamaganda, dinamay ka. Sabi mo sa iyong katabi, dinamay ka! Amen? Biro mo, wala tayong kwenta, dinamay ka. Di ba? Marumi ka, pero dinamay ka. Makasalanan ka, pero dinamay ka. Yung iba, dinadamay sa kalokohan. Ito, dinamay sa kaligtasan. Dinamay para maging matuwid. Dinamay para maging mabuti. Dinamay para maging bago. At patuloy na binabago. Hallelujah. Yan ang mga Christian. Amen? Purihin ang Panginoon. Salamat. Salamat. Thank you, sister. Biro nyo, entrada pa palang tayo. Amen? So, ano ang standard ng tao pero hindi na ngayon? So, alam niyo mga kapatid, merong pamantayan ng tao di ba? Sa verse 16. Mula ngayon, hindi na namin ginajudge ang kahit sino gamit ang standard ng tao. Nung una, ginajudge namin si Christ sa standard ng tao, pero hindi na ngayon. Amen? Alam niyo ba tayo mga kapatid? Kumbaga,
iba na ang pamantayan natin ngayon. Iba na ang ating, kumbaga, hindi na tayo nanguhusga sa pamantayan ng tao. Kasi maraming tao na, kunwari ito, isang masamang tao. Paano husgahan ng tao yan? Hindi na magbabago yan. Di ba? Alam nyo, nahusgahan ka na ba na hindi ka na magbabago? Sino na-judge ng tao na, hindi ka na magbabago. Kilala kita. Mula nung bata ka, kilala na kita. Hindi ka magbabago. Hindi magbabago. Kung hindi ka magbabago. Di ba? May mga ganun tao, hinuhusgahan. Di ba? Pero alam nyo, iba ang Panginoon. Iba kapag ang tao ay nasa Panginoon. Bakit? Hindi na tayo nanguhusga sa standard ng tao. Kapag hinusgahan natin ang tao, hindi, magbabago yan. Kasi bakit? Kasi binago ko eh. Amen? Diyan ba tayo? Kumbaga, ang standard natin, kung paano ka binago ng Diyos, ganun mo na ngayon huhusgahan ng tao. Kasi bakit? Kung paano binago ka, yung tao kaya rin baguhin ng Panginoon. Amen? Amen ba mga kapatid? Kaya wag natin sabihin, hindi na magbabago asawa ko. Hindi na magbabago anak ko. Wag natin yung sasabihin. Hindi na magbabago yung kapitbahay namin. Hindi na magbabago. Wag natin yung sasabihin. Bakit? Wala tayo sa posisyon para sabihin na hindi na sila magbabago kasi hindi tayo ang nagbabago. Ang Diyos ang nagbabago. Purihin ang Panginoon. Okay? So, ito yung mga punto. Punto pa. Okay, ang pag-uusapan natin, ang unang punto. Pero alam nyo, iiklihan ko tong word na to. Ayoko maging mahaba. No? Praise God. So, unang punto. Verse 17. Kaya nga, kung nakipag-isa na kay Christ ang isang tao, bagong creation na siya. Wala na yung luma, bago na ang lahat. Alam niyo mga kapatid, tinagalog ko lang, di ba? Kanina English yung pinasa natin eh. Pero, makikita natin doon? Napakahalaga yung salitang bago na siya. Amen? Bago na siya. Kasi bakit? Itong verse na ito, ang dapat panghawakan mo. Kahit gaano ka kasama, kahit na gaano pa tayo kasama, kahit gaano pa kadilim ang buhay natin, mayroong liwanag na naghihintay sa'yo. Amen? Diba tayo? Ang ibig sabihin, ang buhay ng tao, mayroong laging space ito sa pagbabago. Tao lang ang nagsasabing, hindi na ako magbabago. Siya lang ang nagsasabi. Pero yung nagbibigay ng pagbabago, ang Diyos, meron kakayanan na baguhin pa yung tao na nagsasabing hindi na siya magbabago. Amen? Kaya nga sabi ito, kaya't ang sino man na kay Jesus, ang ibig sabihin mga kapatid, ang bawat isa ay may hinihinging desisyon. Amen? Hinihingan tayo ng Panginoon ng desisyon. Nang gagawin. May gagawin pala. Sabihin mo sa iyong katabi, may gagawin ka, Brad. May gagawin ka, kapatid. So, ano gagawin mo? No? Merong kang gagawin. Ano sabi sa, ang lesson 1? There is a condition. So, ano ang condition? Have you decided? Amen? Nag-decide ka na ba? Nag-decide ka na ba na ikaw ay kumunik sa Panginoon? Nagdesisyon ka na ba na ikaw ay magpasakop sa Panginoon? Sa makatid, ang tao kapag hindi pa siya nagdi-decide na makipag-isa kay Jesus, ang pagbabago ay walang pintuan sa kanya. Malibang mag-decide ang tao na papasukin si Jesus sa buhay niya at siya ay pagharian ng Diyos, ang pagbabago ay hindi dadating. Amen? Magbabago ka lang ng lugar para hindi ka na makita dito. Di ba? Dito dati siya nagtotong-it. Ngayon, nandun na siya sa likod. Lugar lang ang binabago niya. Di ba? Pero yung ginagawa, hindi pa siya nagbabago. Kasi bakit? Hindi pa niya totally sinusurrender. Hindi pa siya talaga nagdi-decide
na ang Diyos na ang magpapakilo sa kanyang buhay. Amen? Mga kapatid, hayaan mo ang Diyos na ang magmaneho ng buhay mo. Kasi bakit? Habang ikaw pa ang nagmamaneho ng buhay mo, yung kagaspangan ng ugali mo, hindi yan aalis. Lalo yung kakapit sa'yo. Amen? Andiyan ba tayo? Bakit? Dati magaspa lang ang ugali mo. Ngayon, reyna ka na ng kagaspangan ng ugali. Andito na yung fans club ko, nasa unahan. Di ba? Andiyan ba tayo mga kapatid? Biro mo dati, nakikinig lang siya ng usapan. Ngayon siya na ang promotor ng usapan. Nagbago. Na-promote. O, di ba? Pero yung pinag-uusapan natin pagbabago, hindi. Dati kang chismosa. Kapag ikaw ngayon ay nasa Panginoon, chismosa ka pa rin. Kaya lang ang chinichismis mo na yung nagbago sa'yo. Amen? Amen? Pagka yung kalalakihan naman, andun po yung aking yun po yung leader ng aking fans club. Ayan. So, kailangan nating mag-decide. Kapatid, kailangan ka mag-decide. Alam nyo, maraming tao nagdi-decide pagka huli na. Pagka may sakit na siya, pag hindi na siya makabangon, pag hindi na siya makapagsalita. Pero nagsasalita pa siya, ayaw niya mag-decide. Nag-decide yung tao pag bingi na. Nung nakakarinig pa siya, ayaw niya makinig. Pero nung bigyan na siya, gusto niya makinig. Amen? Huwag ganon, amen? Habang malakas ka pa, habang nakakalakad ka pa, habang nakakapagpuri ka pa sa Panginoon, mag-decide ka na, Panginoon, ngayon na! Alam niyo nung araw, naku, mahaba ito nung araw eh. Noong hindi pa ako nagdi-decide sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, ako ay maliit lang akong tao eh. Kaya gusto ko nasa taas talaga ako. Di ba? Nung hindi pa ako Christian, pambihira. Ayaw kong pinapaiyak ako. Gusto ko ako nagpapaiyak. Ayaw ko nung binubuli ako. Bakit? Bully ako eh. Ang late ko na magpapabuli ko. Hindi pwede. Talagang pinakita ko sa mga tao na maliit lang ako pero hindi mo ako kayang bulihin. Itong kamay ko, active to eh. Active to nung araw. Active tong sumampal. Aktibo to. Marami na tong sinampal. Marami na tong sinapok. Di ba? Nung hindi pa ako nagdi-decide sa Panginoon, grabe. Sa bahay namin, yung 4 na sulok ng bahay namin, meron yung butas. Nakasento yung butas sa kapitbahay namin. Oo, alam ko kung anong oras nagbibihis, alam ko kung anong oras nagliligo. Grabe ang kadiliman sa buhay ko. Amen? Liit mata, pero nakikita nito. O, di ba? Liit mata, pero nakikita. Bakit? Kasi hindi pa ako nagdi-decide eh. Amen? Pero nung dumating sa buhay ko yung salitang kung ang sino man ay makipag-isa kay Jesus. Amen? Isang araw, meron akong sinasyaran. Alam nyo kasi, member ako ng Alpha Kappa Rho. Ako ay chapter founder ng Alpha Kappa Rho. Founder ako, chapter founder. Meron akong sinasyaran isang araw. Sabi ko, sali ka sa prat namin, wala ka ng hazing. Kasi dati ang prat may hazing yan eh. Sabi ko, wala ka ng hazing. Ritual ka lang, kasi papasuin ka rito eh. Papatiin dito yung sigarilyo. Dito. Yun yung ritual, papatiin dito. Sabi, wala ka ng hazing. Alam nyo, sabi sa akin, invite kita sa church.
anniversary namin. Ganun ba? Sige. Pero sumama naman ako eh. Pero ang motive ko, hindi para sumamba sa Diyos. Ang motive ko, para makakita ng mga chicks. Di ba? Para makakita ng babae. Kasi siyempre, pag magandang lalaki ka, ang ihanapin mo, magandang babae. Kasi hindi pa naman ako nagde-decide eh. Pero alam nyo, siyempre hindi nyo pa alam. Sabi ng pastor, itong araw na ito, araw ito, na ikay kayang patawarin ng Panginoon. Kahit gaano man kasama ka. Kasi yung preaching na yon na sinabi, ako lang ang kausap eh. Sabi ko, na-chismis ata ako dito. Parang lahat ng sinabi ng preacher, ako talaga eh. Sabi niya, lumapit ka sa harap. Very personal na yung usapan, lumapit ka. Sabi ko, hindi ako lalapit dito. Pag matitigasan na to. Hindi ako lalapit dito. Alam nyo, nakita ko sa iyo ko, nasa harap ako. Umiiyak at tulusipon. Amen? At paglapit ko sa harap, sabi ko, Panginoon, mula ngayon, sinusurrender ko sa iyo buhay ko. Nag-decide ako doon. Sabi ko, mula ngayon, kung paanong ginamit ako ni Satanas, gusto ko gamitin mo ko para sa iyo. Amen? Alam nyo, nung nag-decide ako doon, paglabas ko sa building, meron akong sigarilyo eh. Ano ginawa ko? Yung iba, sinisindihan, di ba? Ako, hindi ko sinindihan. Tinapong ko. Sabi, tapon mo na yan. Ano pa ginagawa ng sigarilyo sa bulsa mo? Tapon mo na yan. Pero tinapong ko, hindi buo, sinira ko. Kasi pag tinapong kong buo, pag nakapulot, tuwang-tuwa yung nakapulot. Swerte daw siya. Ay, swerte. Amen? Hindi ko na binigyan ng pagkakataon yung taong makakapulot para masigarilyo pa. Amen? At pag uwi ko sa bahay, purihin ng Panginoon. Hindi na ako nag-drugs. Ang pagbabago na ginawa sa akin ng Panginoon, base sa desisyong ginawa ko nung umaga, ay binago ko ng Panginoon instant. Amen? Instant. Hindi na ako dumaan ng proseso yung 3 months, 5 years, 10 years, 15 years, namatay na yung pastor, ano pa rin siya? Nagpa-process pa rin siya? Di ba? Hindi ako... Alam nyo, bakit may proseso ng pagbabago? Kasi nga, tayo mismo ang nagdidesisyon eh. Hindi tayo nagdidesisyon talaga ng pagsuko. Nagdidesisyon tayo ng unti-unti. Kaya ang pagbabago natin, unti-unti. Magmumura ngayon, next week ulit hindi. Di ba? Gano'n, kaya medyo mabagal lang pagbabago. Pero pag tinanong, ilan taon ka na sa church? Papasok na ako sa 20 eh. Magti-20 years ka na sa church? Oo eh. Eh bakit nagmumura ka pa rin? Siguro may nagmumura dito. Pag ba may salamin, gwapo? Di ba? Makapatid, kung nagmumura ka pa ngayon, isuko mo na yan. Huwag mo hintayin yung dila mo ay hatakin ng Diyos. At mamaga. Amen, diyan ba tayo? Huwag natin hintayin. Hayaan natin na magbago na tayo bago mahuli ang lahat. Amen? Purihin ang Diyos. So, ano gagawin natin? Magdi-decide. Ikaw ba ay nagdesisyon na makipag-isa kay Christ? Sino nagdesisyon na? Kung ikaw ay nahihirapang magdesisyon, kapatid, isip mo lang yan. Isip mo lang na mahirap. Isip mo lang na mahirap magbago. Lahat yan nasa utak mo lang. Hindi mahirap magbago. Pinapahirap lang ng tao ang pagbabago. Amen? Andiyan ba tayo?
Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Amen? Number 2. O, 2 na. Naku, 2 na. There is a qualification. Are you qualified? Ayan. Kaya sabi ro, therefore, if anyone is in Christ. Amen? Anong qualification? Kahit sino, pwede. Kahit ikaw ay pinakamasamang kapitbahay sa iyong lugar, qualified ka. Kahit ikaw ang pinakamasungit na empleyado sa iyong opisina, qualified ka. Amen? Kahit sino ka pa. Wow, parang kanta yun, di ba? Kahit sino ka pa. Di ba? Kahit sino ka man. Kahit sino ka man, kapatid. Amen? Qualified ka. Amen? Walang i-chopera ang Panginoon sa salitang pagbabago. Amen? Diyan ba tayo? Kahit na ito'y pinakamatigas na tao sa lugar mo, sa pamilya mo, o iyan pa black sheep, hindi yan sisiduhin ng Panginoon. Amen? Qualified siya. Praise God. Purihin ng Panginoon. So, anyone, sino? Anyone. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Napakapalad natin. Bakit? Pinili ka ng Panginoon para magbago eh. Amen? At habang ang tao ay nabubuhay, pipiliin pa rin siya ng Panginoon na magbago. Amen? Habang ang Panginoon na hindi pa dumarating, ang tao ay pipiliin pa rin ng Diyos para magbago. Bakit? Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. Bakit gusto ng Diyos na magbago tayo? Kasi hindi tayo qualified sa impyerno. Hindi ka pang impyerno, kapatid. Pang langit ka. Maliban na kung gusto mo sa impyerno. Amen? Ano tayo? Maliban na kung gusto mo ron. Kapatid, kung dito lang, di ba mainit na nga ngayon? Walang nakakatiis eh. Mas lalo na sa hell. Kapatid, huwag nating hayaan na yung ating pagpipigil ng desisyon ay dalhin tayo sa tunay na init na walang kamatayan na may kasamang asopre at uod. Amen? At apoy na hindi namamatay. Amen? Kaya kapatid, ngayon pa lang mag-decide ka na. Bakit? Qualified ka. Amen? Pakitapik mo katabi mo, qualified ka pala. Lahat tanggap. Kapatid, sa pagbabago, lahat tanggap. Walang hindi tatanggapin. Masamang pumasok dito, pwedeng lumabas na mabait. Naniniwala ba kayo? Masungit kang pumasok, pwede kang lumabas, hindi na masungit. Kailangan mo lang mag-decide. Pumasok kang may kaaway, pwede kang lumabas na hindi mo na siya kaaway. Siya na lang ang umaaway sa'yo. O kapatid, mas mabuting inaaway ka kaysa ikaw ang umaaway. Amen? Pag tayo ang umaaway, hindi pa tayo nagbago. Pero pag ikaw nang inaaway, nagbago ka na. Amen? Ano ba tayo? Amen? Kasi bakit? Ikaw na inaaway eh. Praise God. Number 3. There is a change of identity. Amen? Are you ready? Amen? Alam nyo, pag ang Panginoon ay dinala ka sa liwanag, papalitan ng Panginoon ang iyong pagkakilanlan. Dati, ang tingin sa'yo masama. Pero isang araw, ang tingin na sa'yo ng tao, ay, yan si ano? Nagbago na yan eh. Ayun, napalitan na yung iyong pagkatao. Di ba? Anya ba tayo? Hindi tayo ire-ratio ng tao na sa dati. Ay, masamang tao yan. Nako, dati tirador yan eh. Ngayon, panana. Oh, di ba? Hindi na ganon. Di ba? Ay, dating tirador yan, pero ngayon, napakabait na yan. Dati, ang damot niyan eh. Pero ngayon, naku, mapagbigay na. Lagi akong binibigyan ng sigaw.
Di ba? Hindi. Amen? Alam nyo mga kapatid, kung tayo ay binago ng Panginoon, talagang iba na ang gagawin sa atin ng Panginoon. Sabi nga rito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Mga kapatid, ang tao o ang Christian, huwag mong laging iisipin yung dati mong pagkatao, yung huwag mo sasabihin na, ay, ano kasi ko eh, madali akong magalit eh. Huwag mo sasabihin yung madali kang magalit kasi dati yun eh. Huwag mo lagi sasabihin, ako, naku, madali akong mapuno eh. Madali akong, ano tawag dito? Wala akong pasensya. Yung mga ugaling ganon, ugali ng pagiging pagano. Hindi na siya ugali ng Kristiyano. Amen? Kaya nga sabi dito, tayo daw ay bagong nilalang na eh. No, hindi na tayo yung taong makasalanan. Pinatawad ka na. Amen? Andiyan ba tayo? Andiyan pa ba kayo? Kasali kayo dito ha? Andiyan pa ba kayo? Amen? So, ang lahat ng tao ay pinatawad na. Ang ibig sabihin ng pinatawad, tayo ay binago na. Makasalanan kanina, ngayon hindi na. Amen? Kaya nga, from darkness to light, mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging mabuti. Walang mabuti. Pero kung ang tao ay sumunod sa Panginoon, ginagawa tayo ng Diyos na mabuti. Walang mabuti kung ang tao ay wala sa Panginoon. Pero kung ang tao ay nasa Panginoon, tayo ay ginagawa ng Panginoon na mabuti. Amen? Kaya nga, tayo kapag tayo ay nasa komunidad, hindi na tayo tinitignan ng tao na yung tayong dati. Tinitignan tayo, ay, di ba pagka mayroong nagchichismisan, alam mo, mayroong umpukan, may bilog. Di ba sa community pang may bilog, ano ibig sabihin ng bilog? Yung may bilog, yung mga babae may bilog. Chismis yun. Mga chismis yun. Di ba ngayon, pag Christian ka na, pumunta ka sa may bilog, ang engay nun, pagka wala ka, no? Puntahan mo ron, biglang magtatahimikan lahat yun. Kasi bakit? Alam niya nila na hindi ka na chismosa. Amen? Andiyan ba tayo? Naiba na ngayon pananaw nila sa'yo. Dati, pag sumama ka ron, hihingan ka nila ng oh, ano bago? Ngayon, pag pumunta ka ron, tahimik na sila. Bakit? Alam nila na hindi ka na chismosa. Amen? Kasi bakit? Bago ka na. Kapatid, baka sa trabaho mo, hindi pa nila alam na Christian ka. Ha? Baka sa bahay nyo, 10 years ka na nag-church, baka hindi pa nila alam na ikaw ay nag-church. Baka pwedeng sabihin mo na ikaw ay Christian na. Ano tayo mga kapatid? Amen? Baka naman, pwede mong ipagsigawan na ikaw ay Christian. Baka naman pag may nagtanong sa'yo, Christian ka? Hindi, Catholic pa rin ako eh. Huwag mo ikayang Christian ka! Amen? Pag yung meron, di ba, pagka nagpipilap ng biodata, na andun, ano tawag doon? Religion. Baka ang nilalagay mo pa rin, RA o RC ka pa rin. Hindi ka na RC. Amen? Christian ka. Huwag mo ikaya yung pagsulat na Christian o kaya born again Christian. Amen? Bakit? Binago ka na eh. Andiyan ba tayo mga kapatid? So ano ang pangatlo? Tayo ay tayo ay mga new creation niya. Amen? Mga binago na. Praise God. So sino ho ang gusto magbago o maging bago? Pag sinabi natin gusto nating magbago at gusto nating maging bago, anong gagawin? Anong mangyayari? Yung dati daw na tayo, yung the old you is dead na. Dapat alam mo na yung dating ikaw ay patay na. Amen? Ano ba tayo mga kapatid? Yung dating ikaw, dating chismosa, dating palaaway, dating sugarol, lasinggero, palainom, palaaway, chismosa, chismoso.
sulsul. Ano pa? Sa estudyante, dating nangungupit, nagkakating classes. Nagnanakaw sa magulang. Oh, marami ba rito nagnanakaw sa magulang? Nangungupit. Nangungupit. Ay, hindi naman masama mangupit sa magulang. Nanay ko naman to eh. Nako, kapatid, masama yan. Sabi sa Bible, ang anak daw na kinukupitan o ninanakawan ng kanyang magulang ay masahol pa sa pangkaraniwang magnanakaw. Amen? Kaya mga anak, huwag niyong kukupitan ng mga magulang niyo. Pag kayo inutusan, huwag niyong iniisip na keep the change na. Di ba? Hindi, keep the change na to. Ang sukli naman 20 lang 20. Isang buwan kang inuutusan, magkano yung 20? Oh, isang buwan. Isang taon. Ilang taon ka nang inuutusan? Mas mayaman ka pa sa tatay mo. Amen? Kaya huwag kang mangupit. Buti, hindi kayo nandito. Nauulan lang kayo rito. Amen? So, ano ang meron sa atin? The old you is dead. Kapatid, patay ka na pala. Ang dating ikaw ay patay na. Ang dating ako ay patay na. Amen? Amen ba mga kapatid? Kaya ako sinusuot yung Alpha Kappa Rho para makita ng mga tao na dati kong membro nito. Amen? Na binago. Pero ngayon, active pa rin ako sa Alpha Kappa Rho kasi ako ay spiritual advisor ng Alpha Kappa Rho. Amen? Isa po ako sa pastor ng mga akro sa buong Pilipinas. Membro po ako nun. At sa buong mundo. Hindi ba kayo proud na si Pastor Ray? Amen? Ay bukod sa gwapo, ay spiritual advisor ng akro. Amen? Purihin ng Panginoon. So dapat daw, yung ating lumang pagkatao nilibing na. Di ba? Nung nilibing ang Panginoon, tayo kasamang inilibing na. So ano ang inilibing sa atin? Yung lumang ikaw, yung lumang ako. Amen? Amen? So ano nililibing? Lahat. All. Amen? Lahat, all. So nilibing na daw yung ating mga kabiguan, yung ating mga masamang karanasan. No, dapat hindi na tayo alipin yan. No, yung ating mga hindi pagpapatawad. Alam nyo, nung araw, hindi ko mapatawad ang magulang ko. Kasi bakit? Hindi po ako produkto ng broken home. Produkto po ako ng mas matindi pa sa broken. Kasi abandoned child po ako. Both. Amen? Yung iba, iniwan lang ng nanay. Yung iba, iniwan lang ng tatay. Iniwan kami pareho. Kaya hindi po ako lumaki na mayroong magulang. Hindi ko alam kung paano magmahal ang magulang sa anak. Hindi ko po naranasan yon. Amen? Kaya pag meron akong nakikitang matanda, ang tawag ko nanay eh. Pag may matanda na, tawag ko tatay. Kasi bakit? Wala ako nun eh. Hindi ko siya na-experience. Kaya kayo, may nanay kayo, may tatay kayo, mahalin nyo yan. Amen? Huwag kayong maawa sa sarili nyo kung ang nanay mo iniwang ka o tatay mo iniwang ka. Bakit? May nanay ka pa eh. May tatay ka pa eh. Yung iba, parehong iniwan eh. Amen? Kaya galit na galit ako sa magulang ko. Bakit? Yung pag-iwan nila sa akin, yun ang dahilan kung bakit ako naging masamang bata. Amen? Andiyan ba tayo? 12 years old pa lang ako, drug addict na ako. 12 years old pa lang ako, member na ako ng fraternity. Minaster ko ang lahat ng frat, SRB, Tau Gamma, di ba? Akro, minaster ko yan. Yung lahat ng pastor, minaster ko. Kaya nakalimutan ko mag-aral. Bakit? Pinukus ko ang aking utak sa prat. Prat-minded ako nung araw. Amen? Pero purihin ang Diyos. Binago ko ng Panginoon. Amen? Praise God. Bakit? Yung lumang ako ay nilibing na. Amen? Kaya yung unforgiveness, purihin ng Panginoon. Talagang sabi ko, Panginoon,
pinapatawad ko na magulang ko kasi kung hindi ko sila patatawarin, hindi mo ako patatawarin. Amen? Kaya isurrender na natin, ilibing na natin yung sama ng loob, galit, paot, inggit, selos. Huwag ka ng inggitero, inggitera. Christian ka na. Amen? Huwag ka nang alipin ng masasamang ugali. Huwag na tayong alipin ng ating mga masasamang mga panalita sa ating kapwa. Amen? Huwag nating hayaan na yung ating dila ay alipin ng mga panlalait, di ba? Sa kapwa natin. Amen? Bakit? Kasi nga, inilibing na yan. Amen? Sino naniniwalang nilibing na siya? Praise God. So, kapag tayo nilibing, ang ibig sabihin, doon pa lamang lilitaw ang bago. Ayan, doon pa lang makikita na ikaw ay bago na. Amen? Maliban na ikaw ay ilibing, hindi ka mabubuhay. Amen? Andiyan ba tayo? Kaya nga yung kasunod ng pag-usapan natin, the new you is alive. Doon pa lamang makikita yung tunay na ikaw nakasama ang Panginoon. Amen? Amen? Andiyan ba tayo? Parang humihina na kayo. Kaya nga sabi nito, behold, all things have become new. Again, ang sabi ay all. Amen? All. Bagong isip, bagong hilig, bagong damdamin, bagong kilos, bagong panalita, bagong lugar, di ba? Bagong kasamahan. Huwag natin masyadong sinasamahan yung mga grupo na o yung mga tao na ang ginagawa ay para maging masama ka. Ang best friend ay best friend na hindi ka isasama sa kasamaan. Amen? Huwag mong gawing best friend yung mga taong sinasama ka sa kasamaan. Gawin mong best friend yung mga taong isasama ka sa paglago mo sa Panginoon. Amen? Praise God. So, oras ko na raw. Praise God. Bagong ikaw, lahat bago na. Dalawa lang ang hindi dapat magbago. Misis mo sa kabahay mo. Amen? Kaya ang misis ko, talaga nag-iisa lang yan. Woo! Praise God. Hindi pwedeng magbago. Praise God. Amen? Bilang pagtatapos, ito, pagtatapos na. Ito ang hinihintay ng marami, ang pagtatapos. So, ayan. So, ano pagtatapos? So, ano pagtatapos? Ayusin at pagtibayin ang ating pananaw. Ano ang dapat natin gawin? Ayusin at pagtibayin ang ating pananaw. Number 2, ayusin at pagtibayin ang ating kalooban. So, ano ang pangalawa? Ayusin at pagtibayin ang ating kalooban. Ayan. So, hindi dapat tayo pusong mamon o pusong madaling magalit. Di ba? Mapapasensya na dapat tayo. Amen? Ang ating kalooban, dapat mapagmahal na sa Diyos. Dati, mapaghimagsik sa Diyos, ngayon mapagmahal na sa Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. Number 3, ayusin at pagdibayin ang ating pakikipag-isa kay Jesus. Amen? Kung ating commitment kay Lord ay parang hindi pa ayos, ngayon mag-decide tayo na ayusin na natin. Itong taong ito ay taon na kung saan talagang tayo ay magiging matinong Kristiyano na. Tayo magiging Kristiyano na hindi natin kino-compromise ang ating pagiging Kristiyano. Saan man tayo pumunta, Kristiyano ka. Nasa kalsada ka, Kristiyano ka. Nasa jeep ka, Kristiyano ka. Nasa bahay ka, Kristiyano ka. Amen? Nasa kalsada ka, Kristiyano ka. Ang Kristyanismo, hindi sa church lang. Ang Kristiyano sa loob at labas ng simbahan. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya ang pinag-uusapan ng pagbabago ay ayusan. Sabihin mo sa iyong katabi, ayusan na to. Amen? Ayusan na. Amen? Ano sabi sa John 8:12? Pakibasa po, John 8:12. Okay, pakibasa. 1, 2, 3. Kapatid, ang ganda nito. Amen? Ako ang ilaw ng mundo.
magkakaroon ng ilaw ang buhay ng taong sumusunod sa akin. At hindi na siya lalakad o maglalakad sa dilim. Amen? Kaya tayo, masamang ugali kahapon, ngayon hindi na. Masamang ugali kanina, mamaya hindi na. Bakit? Ang Diyos ay may kapangyarihang magbago ng ugali, asal buhay ng tao. At ikaw yun. Amen? Ikaw yun. Ikaw ang binabago ng Panginoon. Tayo ang binabago ng Panginoon. Huwag kang tumira sa lumang ikaw. Tumira ka sa bagong ikaw. Amen? Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang pagbabago ng Panginoon, habang tayo buhay, binabago tayo ng Diyos. Araw-araw. Minuto. Amen? Habang tayo ay sumusunod sa Kanya, tayo ay binabago. Praise God. Ano ang ating pinag-uusapan? From darkness to light. Amen? Gusto kong patayin muna ang ilaw. Yan. Patayin natin ang ilaw. Sige, pati itong spotlight. Hayaan nyo, hindi nyo ako makita. Ayan. Praise God. Ayan. Diba? Patay na liwanag. Buksan natin ang ilaw. Ayan. Di ba pinatay natin ang ilaw? Ano nangyari? Ano po nangyari? Dumilim. Nung binuksan ang ilaw, ano nangyari? Lumiwanag. Alam nyo, meron kayong hindi alam. Meron kayong hindi alam. Nung madilim pa, at binuksan ang liwanag, ano ginawa? May nangyari. Tinalo ng liwanag ang kadiliman. Amen? Andiyan ba tayo? Sa buhay natin, kung ang buhay natin ay madilim, ang tatalo lamang sa buhay na madilim ay ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Amen? At ang lahat ng kadiliman sa buhay natin ay mawawala. Tatalunin ng kaliwanagan ni Kristo ang anumang kasamaan sa buhay natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kapatid, kung ikaw ay nahihirapang magbago, kung ikaw ay nahihirapang mamuhay sa liwanag, ito ang oras para isuko mo ang iyong sarili sa Diyos. Amen? Huwag mong ikahiya ang pagsuko sa Diyos. Huwag mo ikahiya ang pagiging Kristiyano. Huwag mo ikahiya ang pagiging bago. Sapagkat ang pagiging bago ay pagdala sa atin ng Panginoon sa Kanyang katwiran. Amen? Amen? Kung gusto mong isuko ang iyong sarili, kung gusto mong isuko sa Panginoon ang buhay mo, may mga hirap ka pang isuko, ito ang oras ng pagsuko sa Panginoon. Amen? Tayo tumayo, purihin ang Panginoon. Binibigyan ko kayo ng 1 segundo o 1 minuto para kausapin ng Panginoon. Para isuko sa Kanya ang mga bagay na dilim o ang mga bahagi ng buhay mo na madilim pa. Gusto ng Panginoon, ang araw na ito, ang oras na ito, tayo'y Kanyang paliwanagin. Upang kung tayo ay susunod sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng liwanag sa buhay natin. Magkakaroon na tayo ng direksyon. Direksyon na kasama siya sa buhay natin. Ayaw ng Panginoon na tayo mamuhay ng mag-isa. Ayaw ng Panginoon na tayo mamuhay na hindi natin siya kasama. Sapagkat kung hindi natin siya kasama, ang dilim ay tatalunin tayo. Panginoon, sa oras na ito, sa umagang ito, hayaan mo po ng anumang dilim sa buhay namin ay isuko namin sa iyo. Sinusuko namin ang lahat ng mga hidden sin, mga secret sin, Panginoon, na aming ginagawa kung kami nag-iisa na, kung kami ay wala sa simbahan, kung kami wala sa mga live groups namin, Panginoon. Sa umagang ito, amin pong iniiwan na ang lahat ng mga ugaling hindi para sa iyo, ang lahat ng pag-iisip na hindi para sa iyo, ang lahat ng pamumuhay na hindi para sa iyo.
Sa oras na ito, iniiwanan namin ito, ininilibing namin siya, at hinahayaan namin na makita sa amin ang bagong kami. Panginoon, patawarin mo kami sa pagpapatakbo ng aming sarili na hindi ka namin kasama. Patawarin mo kami, Panginoon, sa pamumuhay namin na hindi ayon sa iyong kaliwanagan. Patawarin mo kami, Diyos, kung kami ay nagdidesisyon ng mga bagay na nagpapatagal ng aming pagiging bago. Diyos, sa oras na ito, marami pong salamat. Kaawaan mo po kami. Kahabagan mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Nais namin makita kami na kami ay isang liwanag ng sanlibutan. Nais namin makita sa amin kung sino ka sa buhay namin. Kung paano mo kami binago. Kung paano mo kami binabago pa, Panginoon. Marami pong salamat sapagkat ang aming Diyos ay Diyos na may kakayahang magbago ng buhay, ugali at pagkatao. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Pinupuri ka namin sapagkat kami ay nasa dilim. Pero ngayon, inililipat mo kami sa kaliwanagan. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ng binago at binabago ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Praise God.